Itbulaga. Yung first airing noon, nandun yung nervyos but more of excitement kasi this was a new page for us. Noong nag-umpisa ang Bulaga, alanganin kami. Napakaraming kwentong Itbulaga. Iatras ko pa ng konti. Mga 1978, si Vic at si Joey kasama ko na mag-host ng Binibining Pilipinas nationwide search. Yung pala, tinetesting na siguro kami nila. Hindi namin inaasahan na makasabay yung student canteen dahil ang nangyari pa nga nun, sabi ni Vic, halika na, tanggapin na natin. Makabili lang ako ng kotse, tapos tama na. Parang kami oo, wala, trip lang. Hindi, it was a long process eh. May nag-offer sa amin. Actually, dalawang production yun. Nung inalok na kami ni Tony Tubiera, matagal namin pinag-isipan. Sa mabilis na kwento, ang ginawa namin, ganito na lang pare, kausapin natin yung makipagkita sa atin 5:30 sa Intercon parking area. Kung sino dumating sa oras, yun ang tanggapin natin. Aba, dumating si Mr. T. Eksakto ata pa siya on time, 5:30 So we decided to go with Mr. Tuviera dahil yung kanyang vision for a new noontime show, alternative, I would say, na-challenge kaming tatlo. So yun ang tinanggap namin. Dumating sunod si Boy Gatus, may dala-dala pang Asti Spumante, isang brand ng yun, champagne, parang gano'n, para mag-celebrate. Sabi namin, wala na, sinagot na namin si Mr. Tuviera. Sige, gamitin na rin yung itong ko. Mag-toast na rin tayo dito sa dala ko. We started meeting with the production staff noon, nila Tony Tubiera, production specialist. Ewan ko kung nakailang meeting kami noon. Puro brainstorming, the title, sino magiging co-host, ano magiging theme song, lahat ng preparasyon para sa production. Naisip ko yung title ng Itbulaga sa kusina ni Tito Soto. So siguro kaya pumasok sa isip ko tungkol sa at saka tanghalian At may tao doon na nagbibigay ng kape sa akin. Ang pangalan niya, Jesus. Ang apelyido niya, Espiritu. So parang guided yun. Nung tinanggap namin si Mr. T, medyo hirap na hirap kami first 2 years. We were struggling. Walang advertisers, parang walang masyadong nanonood. Yung hindi kami makasweldo dahil nawala yung sweldo namin na naiwan sa taxi. At that point kasi, there was no turning back anymore. Wala na tayong atrasan dito. Diretso na natin. Alam mo, mabigat, hindi alam ng tao. Hanggang ngayon, wala kaming kontrata. Baka talagang pagkakaibigan yun sa amin nila, Mr. T. Malaking bagay yung samahan kasi. Kaming tatlo Tapos si Tony Tubiera is parang kapatid namin Yun ang pinakamahirap na nalampasan. So nung magtagumpay yun, dire-diretso. There were times medyo bababa ng konti, tapos may mangyayari na puputok na naman. Tulong na rin siguro ng Diyos. Masyado atang formal si Joey ngayon. Masyado kang formal. Sa Broadcast City, ang hindi ko makakalimutan is tuwing mag-Itbulaga, oras na matapos yun, doon kami nagla-lunch doon sa kantin ng katabi ng LS1. Nakakatuwa yun. As a matter of fact, pag meron kaming mga katuwa-tuwang mga pangyayari, kinabukasan, ginagamit namin sa Itbulaga Pumapasok ako nakakabiseta Mahaba buhok namin. Tsaka memo ko talaga noon. Sabi pa nung boss nung Channel 9 noon, wala raw siyang pakialam kung medyo branded yung suot mo. Parang tingin nila, television, kailangan disente ka. Sa Celebrity Sports Plaza, doon nag-umpisa na nakakakain kami during the show kasi andun yung may restaurant daling umorder. Umalis kami Celebrity Sports Plaza, sumama yung waiter sa amin. Maraming mga celebrities na nagpunta rin. Sa Channel 9, mga minudo noong araw. Sila John Denver. Tapos sumunod, dami. Karim Abdul-Jabbar, in-interview pa namin ibigyan Tapos sa Channel 2, yun, libre na ang pagkain namin. Medyo masaya kami. Nag-umpisa na yung may chibog ng ganon. When we transferred to Broadway Centrum at Channel 7 talagang full-blown yung lagay ng mga audience, ng live audience. Sa Broadway, religyoso ako dyan. Dahil nga may simbahan yung Our Lady of Mount Carmel. Dadasal ako doon. Nagmamadaan ako. Mabait ako So,
Tapos doon ang exercise ko yung hagdanang hindi pantay. yung huling baitang ng Broadway, mas mataas ata ng kalahati eh. Doon sa ibang stairs. From Channel 9, Channel 2 kami, RPN, ABS, GMA. Para sa akin naman, parang what's important is you adapt. Yun ang isa sa mga maganda sa Itbulaga eh. The staff, the producers, they never stop. Kailangan always moving forward, always on the go. Nung magkaroon na ng sariling studio ng Itbulaga, APT, para sa akin, parang it was a sign of success. Tapos siyempre, proud ka dahil kahit hindi naman akin, pero pwede mo angkinin, amin na to. Pantay na mga hagdan dito. Ibang level na. Dati, nangungupahan lang kayo. Iniisip mo yung pambayad sa renta. It was all worth it. Lahat ng pinagtrabahuhan natin, lahat ng pinagdaanan natin. Kumbaga, ito na yung medalya. Ito na yung premyo na may sarili ka ng napakagandang bahay. Ibang klase pa yun na parang tumubo kayo ng napakaganda at pakikinabangan ng napakaraming tao. Ang unang printing ng t-shirt nung araw, hanggat may bata, may Itbulaga. Ang sumunod doon, matindi eh. After 1 year, meron akong t-shirt, Itbulaga, 99 years to go. Yung mga ganun, may halong yabang eh. Tsaka nung araw, nagpa-plug kami nila. Mamaya po, darating si Fernando po Jr. Sinungaling kami nung araw eh. First 2 years siguro. Si Nora Honor, darating po mamaya. Pero straight face. Eh wala namang bawal nung araw kahit anong announce mo eh. May cordon pa nung araw, Mike eh. Kuminsan kumakanta kami, kuminsan nagka-comedy skits kami. While hosting, kailangan mag-stretch kami. So yung mga stretch sa TV, baliwala sa amin yun. Sanay na sanay kami mag-stretching. Hanggang si Vic na, nagtututumba na sa stage para lang makapag-stretch kami. Para sa akin, tumatak talaga nung first time kaming makaungos sa rating. Parang lahat ng kaba mo, lahat ng nervous mo, lahat ng worry mo when you were starting, success at that time. Dalawa lang ang tanong namin pag dumarating sa Itbulaga kung gusto nyo malaman. Anong ulam? Tsaka anong chismis? Simula kami, 5 lang kami. Tito Vic and Joey, si Chicky, si Richie De Horsey. Through the years, nadagdagan. Hanggang ngayon, sabi nga doon sa kanta, Dabarkads, dumarami. Yung closeness, yung camaraderie, yun ang hindi napapanood, nakikita sa TV screens. So, yun ang isa sa mga bagay na nagpapatagal talaga sa Itbulaga. Is yung samahan ng mga tao. Hindi lang ng mga artista, pati ng crew, pati ng staff, mga directors. They become part of the family, Pagka napasok ko sa Itbulaga, mararamdaman mo yung pamilya. Ramdam namin ang pulso ng ating mga kababayan. Hindi tatagal ang Itbulaga ng 40 taon kung hindi natin napupulsuhan kung ano yung magugustuhan ng mga kababayan natin. Tito Vic and Joey, maraming salamat po sa inyong lahat. Wala Tulog po po nga kayo naman. ng langit. Masakit na nga yung balakang ko tuwing mahuhulog ako galing ng langit. Yun parang lalo kang na-inspire pagka nasasabihan ka ng ganun. Hindi naman ako yung bossing Ang tunay na bossing, siyempre, nasa taas. Original yun. At yung mga bossing talaga, yung mga manonood natin. Yung naidudulot ng Itbulaga, hindi lang financially, kundi yung kasiyahan na naidudulot niya. Nababawasan mo yung problema ng mga manonood at least for an hour or so. But then, somewhere along the way, Itbulaga started giving back. Slowly, it turned into sabi ko nga, a public service program masquerading as an entertainment show. It's really a different level. Biro mo, dati negative ang plastic sa atin. Nagawa nating mabuti. Ang plastic, nako-convert natin na silya. Yung pagiging bahagi na ng kulturang Pilipino, masarap sa pakiramdam. Dahil ibig sabihin nun, talagang minahal ng Pilipino. Nakakatuwa dahil, kumbaga, yung format ng Itbulaga, hindi lang pang Pilipino, pwedeng pang-Asyano, pang-Asian talaga. Naramdaman ko parang, talagang sikat kami Nung pinagtibay namin yung programa at pinagtibay namin yung kapit sa Itbulaga, ang laki ng pinagbago ng
takbo ng na pamumuhay namin. Ang mga anak ko nga, pag tinanong mo, sasabihin nila sa'yo, ang nagpalaki sa amin, Eid Bulaga eh. Yan, ang nagpaaral sa akin, Eid Bulaga eh. At hindi rin ako makakarating sa aking kinalalagyan ngayon, kung gaano mang kataas ito, ay kung hindi dahil sa Eid Bulaga. Ang isa sa mga nagawa ng Eid Bulaga sa buhay ko, yung napalapit ako sa mga tao, yung araw-araw na napapanood ka, araw-araw na kasama ka, para ka na rin naging parte ng pamilyang Pilipino eh. Importante din yung saya na nakukuha mo. Hindi lang naman yung sa kaperahan kundi yung sa mga makapapangiti sa'yo. Ang kikinis namin nung araw dito siyempre kumulubot na kami. Pero okay lang daw yung maraming kulubot dahil nakikita ko anong dami ng ngiti mo. Never kong inimagine ng Pilipinas na walang Eid Bulaga. More than half of my life, may Eid Bulaga That is 6 times a week. Sunday lang ang pahinga. Hindi mo mararamdaman na naka 10 years na kayo, naka 15 years, naka 25 years, naka 30, 35, at ito na nga, 40 years. Kung naiwan kami school buko lang at hindi nagkaroon ng Eid Bulaga, hindi ko naisip yan. I never thought of that. Ang Eid Bulaga, isang magandang panaginip na nangyayari pa rin. Kasi kaya ko nasabi yun dahil sa panaginip mo lang nakikita ang hindi mo makita pagising. Pero ito, gising kami, pero nangyayari. So we never expected it to reach 25, much less 40. Pero nung umabot na ng mga 20 years ang Eid Bulaga until papuntang silver, ang inisip ko kaya doblehin Ang inisip ko kaya na ng 50. It's just a record, pero yun dadali na natin yun sa ating mga puso habang buhay. Biske ko nandito na ako ng 40 taon pero pinapangarap ko pa rin, nandito pa rin ako. Nananalaytay na sa dugo ko yung Eid Bulaga Parang kulang yung araw pagka walang Eid Bulaga. May kwentuhan pa kami sa usual naman, kabisado nyo naman kami. Nagkikwentuhan kami sa host room. At ang mga kwentuhan namin, minsan wild. Minsan umiiyak kami sa katatawa dahil sa biruan at mga kwentuhan. Paano kung matatanda na tayo, nag-host pa tayo nito? Okay. Paano nga? Nabalitaan mo na ba si Jimmy? Nabalitaan mo na ba si Alan? Si Joey daw, inaakay na ng nurse. Ng nurse na maganda. May baston. Mga ganun ang usapan namin. Siyempre, matatsakit na rin mga balakang namin at hindi na ganun kabilis. Siguro maswerte po kami sa isa sa mga binigyan ng biyaya na isang trabaho na hindi ka nagtatrabaho. What's next after 40? De 50. Just the fact na naka 40 years na yung Eid Bulaga, that is really something to be proud of. It's something to be thankful for. First of all, sa Panginoon at pangalawa, sa mga manonood. And siyempre, sa aming producer, Mr. Tobiera, and lahat ng Dabarkads. At lahat ng mga naging Dabarkads at magiging Dabarkads. Isang gift po talaga, yung Eid Bulaga. Kung hanggang kailan na Eid Bulaga, wala makapagsabi. Hanggang kumakain ng tao siguro. Hanggang may Eid. Ito po si Tito Soto. Ako si Vic Soto. Ako po si Joey De Leon. Dabarkads Since 1979.